Breaking news, monster missiles ng Iran, inilabas na. Patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran matapos magsagawa ang American military ng panibagong serye ng airstrikes sa loob ng 6 na magkakasunod na gabi. Ayon sa report, nakatuon ang mga pag-atake sa Iranian military infrastructure at strategic facilities na pinaniniwala ang ginagamit sa missile operations, command centers at coastal defense. Kabilang umano sa mga tinamaan ang Iranian island of Qeshm, Sirik, malapit sa Strait of Hormuz, Chabahar, Ahvaz, Bandar Abbas at Bushehr. Matatagpuan din sa Bushehr ang isang nuclear power plant, dahilan upang mas lalong mabahala ang international community sa posibleng epekto ng lumalawak na operasyon. Iginiit ng Washington na layunin nitong pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng missile at drone attacks. Sinabi rin ng United States na isa-isa nitong tinatarget ang military command and control facilities ng Tehran upang mabawasan ang kakayahan nitong mag-organisa ng mga pag-atake. Pero ayon naman sa Iranian government, hindi lamang military targets ang tinamaan. Sinabi ng Tehran na nasira rin umano ang ilang power facilities, bridges, train station at iba pang civilian infrastructure. Hindi agad na kumpirma ng independent ang kabuuang pinsala at bilang ng mga nasawi sa mga lugar na nabanggit. Habang nagpapatuloy ang pambobomba ng Amerika, naghanda naman ng Iran ng mas malawak na retaliation campaign. Hindi na lamang umano isang lugar ang target ng Tehran. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, kabilang sa kanilang mga tinarget ang American military positions sa Oman, Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain at Syria. Iniulat din ang pag-activate ng alarm sirens sa Bahrain, habang may mga aligasyon ng matinding pinsala sa ilang military installations sa Kuwait at iba pang bahagi ng Gulf region. Sinabi ng Iran na may mga Patriot missile systems, radar installations, HIMARS launchers at iba pang military equipment na napinsala sa kanilang mga pag-atake. Naglabas din ang Iranian authorities ng mga larawan na sinasabing kuha mula sa isang precision strike laban sa Drone Command and Control Center ng United States 5th Fleet based sa Bahrain. Gayunman, wala pang independent confirmation kung gaano kalaki ang aktual na pinsala sa naturang pasilidad. Sa puntong ito, malinaw na hindi na lamang direktang sagupaan ng Amerika at Iran ang nangyayari. Unti-unti nang nadadamay ang mga bansang may American bases at military facilities sa West Asia. At sa bawat bagong pag-atake ng United States, naghahanda ang Iran ng mas malawak at mas agresibong sagot. Sa halip na tapatan ang dami ng aircraft, bombers at carrier strike groups ng United States, gumamit ang Iran ng ibang paraan. Ayon sa report, inilunsad ng Tehran ang ilan sa pinakamoderno nitong ballistic missiles, kabilang ang Fatah hypersonic missile, Khaybar-Shekan at mga missile mula sa Zolfaghar family. Ang mga sandata na ito ay ginawa umano upang makalipad ng mabilis, makapagpalit ng direksyon at mas mahirapang habulin ng missile defense systems. Pero ang pangunahing strategy ng Iran ay hindi lamang nakasalalay sa isang advanced missile. Gumagamit umano ito ng coordinated saturation attacks. Sa ganitong operasyon, sabay-sabay na inilulunsad ang ballistic missiles at attack drones. Magkakaiba ang kanilang bilis, altitude at flight path. Layunin nitong lituhin ang radar systems, ubusin ang supply ng interceptor missiles at pilitin ang air defense operators na harapin ang maraming target sa maikling panahon. Kapag napuno ang tracking capacity ng air defense system, tumataas ang posibilidad na may ilang missile o drone na makalusot at tumama sa kanilang target. Ito umano ang dahilan kung bakit tinatawag ng ilang report na monster missiles ang mga bagong sandatang ginagamit ng Iran. Gayunman, hindi nangangahulugang literal na unstoppable ang mga ito dahil maaari pa ring ma-intercept ang ilan depende sa defense system at kondisyon ng pag-atake. Nagdeklara rin ang Tehran ng bagong retaliation doctrine. Ayon sa Iran, bawat isang strike ng Amerika o ng mga kaalyado nito ay sasagutin nila ng 2 pag-atake. Sinabi ng Iranian Armed Forces na hindi na magiging proportional ang kanilang response at maaari itong maging mas malawak at mas mabigat kaysa sa unang pag-atake.
Itinuturing din ng Iran na red line ang Strait of Hormuz. Isa itong mahalagang daanan ng langis at commercial ships. Nagbanta ang Tehran na maaaring tamaan ang regional infrastructure kapag lalo pang pinalawak ang United States ang military campaign nito. Samantala, sinabi ni President Donald Trump na ipagpapatuloy ng Amerika ang mabibigat na pag-atake hanggat hindi sumusunod ang Iran sa mga kondisyon ng Washington. Ayon sa kanya, ginagamit ng United States ang malaking supply nito ng ammunition upang sirain ang offensive capability ng Tehran at kontrolin ang mahahalagang sea routes. Hindi rin umano isinasantabi ng United States ang paggamit ng ground forces kabilang ang posibleng operasyon sa Kharg Island, kung saan matatagpuan ang pangunahing oil export terminal ng Iran. Nagbabala rin ang Washington na maaaring maging target ang power plants at bridges kung hindi muling papasok sa negotiation ang Tehran. Malinaw na mas malakas pa rin ang conventional military power ng United States pagdating sa bombers, aircraft carriers, fighter jets at advanced surveillance. Ngunit naniniwala ang Iran na kaya nitong pahinain ang kalamangan ng Amerika sa pamamagitan ng sabay-sabay na missile at drone attacks. Habang tumatagal ang labanan, bawat bagong American strike ay maaring sagutin ng panibagong Iranian retaliation. At bawat retaliation ay maaaring magtulak sa dalawang bansa, pati na rin sa buong rehiyon, patungo sa mas malawak at mas mapanganib na digmaan. Naging pangunahing target ng American war planners ang mga bridge at kalsadang nag-uugnay sa Bandar Abbas sa ibang bahagi ng Iran. Kapag nawasak ang mga rutang ito, mahihirapan ang IRGC na maghatid ng bagong missiles, drones, ammunition at military vehicles sa coastal area. Hindi sapat na sirain lamang ang isang launching site. Kapag open pa rin ang mga kalsada, maaari itong palitan at muling lagyan ng bagong kagamitan. Dahil dito, sinimulan ng United States na atakihin pati ang logistical network na nagpapahintulot sa Iranian forces na mabilis na makarecover. Layunin din ng operasyon na pigilan ng Iran na palakasin ang mga unit na nagbabantay sa Strait of Hormuz. Kapag nahiwalay ang mga sundalo at naubusan sila ng supplies, bababa ang kanilang kakayahang umatake sa mga barkong dumaraan sa lugar. Bukod sa Strait of Hormuz, binabantayan din ng United States ang Bab el-Mandeb Strait sa Red Sea. May posibilidad kasing gamitin ng Iran ang Houthi forces upang magsagawa ng hiwalay na pag-atake at gambalain ang isa pang mahalagang ruta ng international shipping. Kahit maliit na drone attack lamang ang mangyari sa makitid na waterway, maaari nitong pigilan ang maraming commercial ships. Hindi kailangan ng Iran na palubugin ang lahat ng barko. Sapat nang matakot ang mga shipping company at insurance provider upang pansamantalang ihinto ang kanilang operasyon. Habang nagpapatuloy ang negosasyon, tuloy rin ang malawakang surveillance ng United States sa paligid ng Bandar Abbas. Gumamit ang American military ng satellites, reconnaissance aircraft at drones upang bantayan ang galaw ng Iranian trucks at military equipment. Araw at gabi nilang minonitor ang mga sasakyang pumapasok at lumalabas sa mga pinaghihinalaang launching areas. Dahil dito, natukoy ng United States kung saan nanggagaling ang missiles at drones na ginagamit laban sa commercial ships. Nang muling umatake ang Iranian forces, handa na ang target list ng American military. Alam na nila ang lokasyon ng storage facilities, launch systems, roads, bridges at command centers na kailangang unahin. Matapos simulan ang pagwasak sa mga lugar na ito, ilang araw na walang naitalang bagong pag-atake sa mga barko. Gayunman, nanatiling maingat ang mga shipping company dahil maaari pa ring makapaglunsad ng panibagong missiles o drones ang natitirang Iranian units. Kailangan ding hikayatin ang mga tanker at merchant ships na muling dumaan sa Strait of Hormuz. Hanggat mababa ang bilang ng mga barkong nakakatawid, mananatiling mataas ang presyo ng langis at patuloy na maapektuhan ang global supply. Umabot umano sa humigit kumulang 2,000 target ang tinamaan sa loob lamang ng ilang araw. Kabilang dito ang mga pasilidad na konektado sa state-run electrical grid ng Iran, pati ang mga tulay at iba pang infrastructure na ginagamit ng military. Nagkaroon ng matinding strain sa power grid ng bansa. Kapag walang sapat na kuryente, maaapektuhan ang communication systems, radar installations, command centers, repair facilities, at mga pabrikang gumagawa ng military equipment. Hindi lamang simpleng
pagkawala ng kuryente ang layunin ng operasyon. Nais ng United States na bawasan ang kakayahan ng Iran na magpatakbo at muling bumuo ng mga coastal defense system. Habang nasisira ang bridges at power facilities, mas tumatagal ang pagdadala ng supplies at pagkukumpuni ng mga military installation. Kahit may natitira pang missiles at drones, mahihirapan ng Iran na gamitin ang mga ito ng tuloy-tuloy kung wala itong maayos na logistics at command system. Nanindigan ng White House na hindi maaaring pabayaan ng Iran na umatake sa mga inosenteng commercial ships. Para sa United States, kailangang may agarang kapalit na consequence ang anumang pagtatangkang isara o kontrolin ang Strait of Hormuz gamit ang dahas. Bago muling lumawak ang labanan, nagkaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng United States at Iran. Nakasaad dito na bubuksan ang Strait of Hormuz, titigil ang pag-atake, at magpapatuloy ang mas malawak na negosasyon tungkol sa nuclear program. Kapalit nito, nais ng Iran na pag-usapan ang economic at sanctions relief. Kapag naging maayos ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, maaari sanang makabalik sa normal ang oil shipments at bumaba ang presyo ng langis sa international market. Sa unang mga araw ng kasunduan, muling dumami ang oil tankers na nakadaan sa Strait of Hormuz. Umabot sa halos pre-war level ang oil flow at nagsimulang bumaba ang presyo. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga hardliners sa loob ng Iranian government. Para sa kanila, nawawala ang pinakamahalagang leverage ng Iran kapag malayang nakalalabas ang langis at hindi na natatakot ang mga commercial ships. Dahil dito, muling nagpaputok ang ilang Iranian units laban sa mga barko. Tumugon ang United States sa pamamagitan ng pagsira sa launching facilities at sa mga puwersang responsable sa pag-atake. Bumalik sa negotiating table ang Iran matapos ang unang retaliation. Gayunman, muling nagkaroon ng tensyon ng igiit ng hardliners na hindi dapat tuluyang mawala ang kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Lalong naging malinaw ang hidwaan sa loob ng pamahalaan ng Iran. Sa isang panig ay ang pragmatists na naniniwalang kailangan ng ipagpatuloy ang usapan upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa bansa. Sa kabilang panig naman ay ang hardliners na kumokontrol sa malaking bahagi ng military. Para sa kanila, ang kakayahang isara o gambalain ang Strait of Hormuz ang natitirang pangunahing sandata ng Iran laban sa United States at sa mga Gulf states. Nangangamba ang hardliners na kapag tuluyang naging normal ang shipping, mawawala ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang presyo ng langis at takutin ang world economy. Dahil dito, patuloy nilang ginagamit ang military upang panatilihin ang tensyon. Ang problema, ang military infrastructure ng Iran ay umaasa sa mga bridge, power plants, command centers at roads na sunod-sunod ng tinatamaan ng American forces. Habang tumatagal ang opensiba, paliit ng paliit ang kakayahan nilang mag-resupply at maglunsad ng coordinated attacks. Nais ng pragmatists na bumalik sa negosasyon bago tuluyang mawala ang natitirang leverage ng Iran. Ngunit habang hawak ng hardliners ang mga sandata at launching systems, maaari silang magsagawa ng panibagong pag-atake kahit may diplomatic talks. Dahil dito, naging pabago-bago ang sitwasyon. May mga araw na ligtas na nakadaraan ang mga barko. Ngunit maaari itong magbago anumang oras kapag may Iranian unit na muling nagpakawala ng missile o drone. Sabay na ginagamit ng United States ang military pressure at diplomatic negotiations. Nakikipag-usap ito sa mga pragmatist sa loob ng Iran habang patuloy na binubomba ang mga puwersang nagsasagawa ng pag-atake. Ginagamit din ang economic pressure upang ipakita sa Iranian leadership na mas malaki ang mawawala sa kanila kapag nagpatuloy ang kaguluhan. Kapag napinsala ang kanilang energy infrastructure at bumagal ang oil exports, bababa ang kita ng gobyerno at mas mahihirapan itong ponduhan ang military. Sa kabila ng tensyon, nakalalabas pa rin ang sapat na dami ng langis at natural gas mula sa Strait of Hormuz upang maiwasan ang agarang global energy crisis. Hindi pa man bumabalik sa normal ang traffic, patuloy pa ring may mga tanker na dumaraan sa tulong ng military protection. Iginiit din ng United States na nawasak na ang malaking bahagi ng nuclear program ng Iran.
Kasabay nito, sinusubukan nitong pigilan ang Iranian military na muling makabuo ng kakayahang umatake sa mga barko at mga kalapit na bansa. Nanatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na panganib. Gayunman, hindi ito umabot sa mga dating babala na maaaring pumalo sa daan-daan na dolyar bawat barel kapag tuluyang isinara ang Strait of Hormuz. Hindi pa tapos ang krisis, ngunit hindi rin bumagsak ang world economy. Patuloy ang pag-uusap kasabay ng pagwasak sa mga military target na itinuturing na direktang banta sa international shipping. Nagkaroon din ng debate sa United States kung sapat na ba ang nagawang pinsala sa Iran o kailangan pang palawakin ang operasyon. May mga hawkish political figures na humihiling ng mas matinding military action at tumututol sa anumang kasunduan. Ngunit isang malaking tanong ang kanilang kailangang sagutin. Paano magagarantiya na hindi na kailanman muling aatakihin ang Strait of Hormuz? Napakadaling gumamit ng murang drones upang takutin ang mga commercial ships. Kahit maliit na grupo lamang ang may kakayahang magpalipad ng explosives patungo sa mga tanker, maaaring umatras ang shipping companies dahil sa panganib at mataas na insurance cost. Maaaring barilin ng United States ang ilang drones at missiles, ngunit imposibleng magbigay ng 100% guarantee na walang anumang pag-atake na muling mangyayari. Dahil dito, hindi sapat ang military action lamang. Kailangan pa rin ang negosasyon upang magkaroon ng pangmatagalang paraan ng pagpigil sa Iranian forces. Malaki na rin ang pinsalang natamo ng conventional military capability ng Iran. Ang kanilang missile at drone programs ay tinatayang naibalik ng ilang dekada dahil sa pagkawasak ng launch systems, storage sites at production facilities. Kaya lumitaw ang tanong kung kailangan pa bang dagdagan ang pinsala o dapat nang ituon ang pansin sa isang kasunduang magpapanatiling open sa Strait of Hormuz. Hindi kailanman magiging zero ang panganib, ngunit kailangang humanap ng paraan upang hindi nito maparalisa ang world economy. Ipinatupad ng United States ang mas malawak na planong tinatawag na Project Freedom. Layunin nitong buksan, linisin at protektahan ang Strait of Hormuz upang makabalik ang regular na pagdaan ng commercial ships. Kasama sa operasyon ang pagsira sa missiles, drones, fast boats, radar systems, sensors, command centers at logistical facilities na maaaring gamitin ng Iran laban sa mga barko. Tinatamaan din ang ballistic missile launchers at drone storage sites na maaaring gamitin sa pagganti laban sa Gulf States, American bases o Israel. Hindi lamang Strait of Hormuz ang pinoprotektahan. Sinisikap ding bawasan ang kakayahan ng Iran na palawakin ang labanan sa ibang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit winawasak ang mga tulay. Kapag nanatiling open ang mga ito, madaling makapagpapadala ang Iran ng bagong kagamitan at reinforcement upang palitan ang mga nawasak na military assets. Nabigo ang naunang pagtatangkang ganap na isagawa ang plano matapos magkaroon ng problema sa paggamit ng air bases at airspace ng Saudi Arabia. Ngunit sa panibagong operasyon, nais ng United States na tapusin ang pagwasak sa mga kakayahang nagbabanta sa international shipping. Para sa Iran, nananatiling mahalagang strategic asset ang Strait of Hormuz. Wala na itong dating lakas sa nuclear program at malaki na ang pinsala sa missile at drone capability nito. Ang kakayahang gambalain ng oil shipments ang isa sa mga huling paraan upang mapilit nito ang ibang bansa na makipagkasundo. Ngunit habang patuloy na sinisira ng United States ang kanilang coastal defenses, roads, bridges, power plants at launch systems, unti-unti ring nawawala ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang naturang waterway. Dito ngayon, nakasalalay ang susunod na mangyayari. Maaaring piliin ng pragmatis ang negosasyon upang mailigtas ang natitirang infrastructure at ekonomiya ng Iran. Ngunit maaari ring ipagpatuloy ng hardliners ang pag-atake upang hindi tuluyang mawala ang kanilang huling leverage. Kapag nanaig ang negosasyon, maaaring unti-unting bumalik sa normal ang shipping at presyo ng langis. Ngunit kapag nagpatuloy ang pagpapaputok sa mga barko, tiyak na susundan ito ng panibagong American strikes at mas malawak pang pagkasira sa loob ng Iran.